kamakailan ay hindi naman ho masyadong pinansin ho ng mamamayan. Pero sa bandang huli, no? Dahil nga ho, kung pupunahin natin ang talagang pupunahin ho natin ang mainstream media sa kanila mga ginagawang survey, hindi na ho, ang karamihan ho ng komento nila rito ay hindi naniniwala at talagang nagamit ang mga manggagawa. Kamakailangan lamang ho kahapon nagsimula yung survey ng sa Viber survey ng Philippine Daily Inquirer. Yung resulta ho ngayon na lumalabas, halos 3,500 ho yung nagboto na bumoto ho sa survey kung sasampahan ba ng perjury case yung dalawang bata, no? Ang resulta ho, lampaso ang no. So, sinasabi nga ho natin, nasa 20% lamang ho yung sumagot ng no, na wag sampahan. Ibig sabihin po nito, yung clamor ng mamamayan, hindi na naniniwala doon sa sinasabing sarsuela na isinagawa ng Partido Komunista nung Inquirer yan. nung nakaraan. So hindi bumenta yung kwento na dinukot sila, gobyerno may pakana, sapagkat nakita, sabi nga ni Chris, nag-survey independent, walang control sa lahat na yon, ang mamamayan na nagsasalita na sa paniniwala nila, nagamit talaga ng CPP, NPA, NDF ang dalawang bata, lalo na sa pagpapahiya at pag-atake sa programa ng gobyerno. Maraming salamat ka, Chris, ang ating tagapangulo ng Hugpong Obrero. Very good. Ito naman ngayon, bago ang iba pa mga dating kadre, bibigyan natin ng pagkakataon na magbigay ng reaksyon ang Organisasyon ng Kabataan sa Parola, Tondo area na naninindigan laban sa recruitment ng CPP, NPA, NDF at panggagamit sa kabataang Pilipino. Si Giselle Albano. Ayun po. Sa mga organization ngayon, lalo na sa CPP, NPA, NDF, ang tinatarget talaga nila is kabataan kasi akala nila mabilis bilugin yung ulo ng kabataan, which is yes, may mga kabataan na ang bilis bilugin, kagaya po na sinabi ni Sir Nolan na kapag hindi guided ng magulang ang kabataan, mabilis talaga sila mabago yung ideolohiya nila. Pero kapag yung kabataan is guided ng mga magulang yan, alam nila yung tama at mali, kapag may kumausap sa kanila, hindi yan agad-agad maniniwala. Pero kapag yung kabataan kulang sa guide ng magulang, ayan, doon siya maglulong ng guided ng iba, akala nila tama, which is hindi na pala tama. Doon sila napapasok sa, magugulat na lang sila, ano na itong pinasok ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Huli na lahat. Ando doon ka na, hindi ka na pwede umuwi, hindi ka na pwede bumaba ng bundok, hindi mo na pwede imit yung mga magulang mo ulit. Doon mo marirealize na tama nga yung mga magulang ko. Tama sila sa sinasabi nila na dapat pala, ini-equip ko yon, ginagamit ko yon kasi para sa kinabukasan ko yon. Kasi yung mga pakabataan ngayon, sila, masyado silang excited i-try yung mga bagay-bagay. Kaya pag di na nila alam na mali na pala. Kaya po tama din po yung sinabi nyo kanina na 20% po na nangyari sa martial law is yun lang po yung nakikita natin. Yes, kasi yun po yung sinabi sa amin. Correct. Yun po yung sinabi sa amin sa school, even ng ibang mga tao, na ang martial law wala siyang magandang naidulot, kundi pumatay lang siya ng mga tao. Yun. Yun, kaya yun din yung tumatak sa matagal na panahon, hindi na ilinaw yun. Yes po. Yun po, kaya kami mga kaibigan ko, kami mga magkakaklase, yun po yung na-equip po sa amin na ang martial law wala siyang magandang nadulot sa mga tao. Kaguluhan lang. Kaya kapag nagdi-declare, naririnig namin yung martial law sa media, kinakabahan po kami. Kasi po, future na po namin yung nakasalalay po dito. Kasi po, pasimula pa lang po kami, unlike po sa mga kasama natin dito, nakita po nila, kami po, hindi po namin nakita yung martial law. So, ang naririnig lang po namin, yung galing din po sa iba. Tama. Yes, kaya po ngayon, kapag naririnig po namin yung martial law, kabado kami kasi baka mangyari sa amin yung nangyari sa iba. Baka maganto din kami, maganyan din kami. Kasi nga po, yung nangyayari sa kanila, yung 20% na yun, sila po yung tumitiwalag sa martial law. Kaya po, napaparusahan din po sila. Which is kapag ikaw, alam mo, sumusunod ka sa kung ano yung tama, kung ano yung dapat, kung ano yung tamang gawin nung time na yun. Diba? Hindi ka po mapaparusahan. Exactly. Kagaya ng 80% na hindi naggalaw ng martial law. Maraming salamat, Giselle, napakalinaw ng sinabi mo. Palakpakan natin. Sapagkat tama yung binabanggit ni Peter, yung paglikha ng multo ng pangtakot sa henerasyon ng kabataang Pilipino at mamamayan tungkol sa martial law na nilikha ng CPP
hanggang ngayon sa henerasyon nila Giselle ay nararanasan nila. Mabuti, kinatatakutan nila. Mabuti, narinig niya ang totoong kwento doon sa mga aktual na gumawa ng ganong multo. At nailinaw ngayon na ang multo ng martial law ng 1972 ay likha ng multo ng isang grupo na ang layunin ay umawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas, pagpatay, pananakot, at panloloko, which is the CPP, NPA, NDF at mga kasalukuyang nilang kasabwat. At yung multo na yon, nabanggit ni Giselle, kasalukuyan pa rin nilang ginagamit. Even sa Amerika, sa US, yung mga bata, pag nakarinig ng martial law at nakakita kay Bongbong Marcos, hindi nga nila naranasan yung martial law, hindi sila naipanganak, ay parang sinapian ng kung anong masamang espiritu na nagyayaw-yaw at parang dudumpugin at dudumugin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika. Exactly sa pag-describe ni Giselle Albano. Thank you. Yung dalawang batang no? Siguro yung karamihan sa atin, napanood natin. Yung dalawang batang kinidnap daw, ng militar, Dinukot daw. Na dinukot daw, Para silang parang, zombie. Talaga, yung expression ng mukha nila, di ba? Parang blanco. Blanco, Alam mo, Walang tutugma, no? Kasi, halimbawa, kung talaga sila yung biktima, kung kidnap victim sila, dapat yung masaya sila na, eto na pagkakataon na malaya na kami. Ito, kinidnap kami yan. Kinidnap lang kami yan. Pinilit kami dito. Hindi. Hindi sa manner na kung sila naman ay talagang yung mga sinasabi nila na totoo hindi consistent doon sa itsura ng mukha nila kung ano yung sinulat nila. Di ba? Kaya ka zombie kasi either way ganun ang expression nila kasi sila mismo confused sila, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Thank you, Kap Peter, for that observation. At para matapos po yung panel presentation, tatlo na lang. Si Nanay Lolet, ito po yung isa sa mga leader ng inutusan ng CPP, NPA, NDF noon nung kasagsagan ng agaw bahay sa Pandibulacan. At ngayon, nagbalik loob at kasama na ng mamamayan para sa kapayapaan. Bilang magulang din, na nirecruit niya ang kanyang anak nandito. At ginawa pa niyang isang bahagi ng pagkilos sa Pandibulacan upang gamitin ng CPP, NPA, NDF, mabuti at na-rescue niya. At pati siya ay nakabalik. Ang mensahe po ninyo, Nanay. Na ngayon ay binibinyagan nating Super Nanay Lolit. Super Nanay Lolit, tagapanguno ito ng Neighborhood Association sa buong Pandibulacan. Ibinoto yan, Ng mamamayan mismo. Ng mamamayan. Maraming salamat po para namang doon, parang ang laki-laki ng puso ko doon. Aba, totoo Oo. Maganda nga po mga kababayan. Si Kalolit po, ako po ito, totoo po ito. Si Kalolit po, sabi ko nga po, duman din naman ako sa pagiging bata. Sa totoo po, kaya yung ginawa nung dalawa, hindi yan talaga mula sa puso nila. Mayroong nagdikta sa kanila. At alam mo naman, ang Partido Komunista ng Pilipinas, hindi yan lumalaban ng patas. Puro patraidor talaga. Kaya kayo mga batang yan, Correct. naawa ko dyan sa dalawang batang yan. Kawawa po talaga. Nagamit ng gusto at nalaso ng gusto ang kanilang kaisipan. Maraming salamat, Nanay Lolit. At pagbigyan natin kasi ito din ang isa sa mga naging biktima, nag-recruit ng kabataang urban poor at naipasampa niya. Pero ngayon, nagbalik loob na at ngayon ay titindig bilang leader ng mga urban poor groups sa Bulacan para sa gobyerno at maayos na partnership. Si Chloe. Chloe Escalera, pero hindi siya membro ng Escalera Brothers. Take it away, Chloe. Si Chloe po ay mga may pinasampang kabataan din yan. Pero ngayon ay kasama ni Nanay Lolit. Pinoprotektahan nila ang mga kagaya nila Giselle. Go ahead, Ka Chloe. Hello po. Ilagay mo na sa table. Magandang hapon po sa lahat. Para po sa akin tawag dito, yung pong sa side ko po, sa sinabi po ni Sir Peter regarding po dun sa 80%, 20%. Para sa akin po sa pananaw ko po